In this video, pag-usapan natin ang isa sa pinakamainit na balita ngayon sa crypto, ang pagbagsak ng Mantra. Over 90% ang binagsak nito sa loob ng 24 hours. Naglaho ang mahigit 6 billion market cap ng project. So anong dahilan? Maraming mga haka-haka, fake news na lumalabas about the project. Alamin natin ang katotohanan sa video na ito. This is one of the best performer noong 2024 at sigurado ako 90% ng mga tao hindi in-expect na mangyayari ito. Marami lang yung mga sumasakay sa issue na sinasabi na alam nila na mangyayari ito. No, they don't know. Everyone has no clue. At lahat ay naglalabas lang ng kanilang opinion. At sasabihin ko din ang opinion ko dito based on my experience watching this project since 2020. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. So kahapon, April 13, nayanig ang mundo ng RWA nang biglang bumagsak ng mahigit 90% si Mantra. Ang OM-USDT pair na dati halos natutulog lang sa $6 range, unti-unting nagpakita ng abnormal na selling pressure. Sa umpisa, akala ng ilan normal lang na profit taking, pero ilang minuto ang lumipas, nakita na ng on-chain watchers ang serye ng malalaking liquidation alerts. Sa DeFi derivatives venues, nag-unwind ang over-leverage long na parang domino. Sa centralized exchange naman, lumalalim ang bid-ask spread. Halos walang gustong sumalo habang nagkakagulo ang lahat sa pagpapanic sell. Parang naulit ang kwento ng cascading liquidations na nagpabagsak kay Luna noong 2022. Pero this time, tokenized asset narrative ang nasa hot seat. Ang pinakamasakit, walang malinaw na dahilan. Walang hack alert, walang confirmed insider dump, walang Oracle exploit na nai-report, kaya lumutang agad ang rug pull narrative. Isang kilalang trader na si Gordon ang nag-tweet, "Team needs to address this or OM looks like it could hit to zero, biggest rug pull since Luna FTX." Mabigat yan kasi kapag inihahambing ka na sa Luna o FTX, ibig sabihin nasa death spiral territory ka na sa mata ng market. Pero hindi nagtagal, nagparamdam ang co-founder na si JP Mullen sa expose niya. Sabi niya, "We are here and not going anywhere." Sabay drop ng verification address para ipakitang nasa custody pa rin ng team ang kanilang token allocation. Kaya yung mga lumalabas na dinilit na ng team ang kanilang mga social media channels na tipikal na ginagawa ng mga nagra-rug pull ay fake news. Hindi sila nag-vanish gaya ng ibang proyekto na nag-moonwalk palabas ng social media pagkatapos ng crash. Aktibo pa raw ang Telegram group, bukas ang Discord at may support channel na tumatanggap ng tanong 24/7. Sa official statement ng Mantra team, sinisi nila ang reckless liquidations. Kumbaga, nag-domino effect daw ang mga stop loss at margin calls kaya sumabog ang order books. Ang tanong, kung liquidation lang, bakit hindi nahinto sa 20% dip? Bakit umabot sa higit 90%? Ibig sabihin ba may whale na nag-panic exit? O baka may mas malalim pa na systematic risk gaya ng sobrang concentrated token supply sa iilang wallets? Hanggang ngayon, open secret ang speculation na may unseen catalyst. Pero habang wala pang forensic report, mag-iingat tayo magsabi ng conclusive blame. Para mas maintindihan natin, balikan natin kung ano nga ba ang Mantra. January 2025 lang nag-headline sila ng pumirma ng $1 billion deal kasama ang DAMAC, isang investment conglomerate sa Middle East para i-tokenize ang real estate, data centers at iba pang physical assets sa Mantra blockchain. Malaki ang hype kasi tokenized RWA ang bagong uso. Sinasabing pwede mong gawin fractional shares ang condo, warehouse o kahit luxury car. Tapos bibilihin mo gamit ang crypto, ililista sa on-chain marketplace at pwede kang kumita ng rental yield o capital gains. Noong February, nakuha pa nila ang coveted VARA license sa Dubai bilang virtual asset service provider. Sa madaling salita, parang sinabihan silang legal kayong mag-operate ng exchange, brokerage at investment advisory sa UAE. Kaya natural, sumirit ang sentiment. Maraming investors ang nag-isip, legit ito, may license. May billion-dollar partner mula Centimos noong 2024, umakyat sa higit $6 ang OM hanggang mangyari ang waterfall ngayong April. Kung totoong liquidation cascade ang salarin, pwedeng nangyari ito. Maraming traders ang nag-margin long, naniwalang safe to the moon dahil may VARA license at DAMAC deal. Pero nang may isang malaking entity, whale man o venture fund na nagbenta para mag-take profit o mag-rotate ng capital, nabutas ang support level. Nag-trigger yun ng stop losses, sunod-sunod na margin calls, tapos nag-amplify pa ng automated market maker slippage sa DeFi pools. Kapag ang liquidity ay manipis, relative sa laki ng selling pressure, magkakaroon ka ng slippage spiral. Bawat swap bumabagsak ang price, nag-mark to market ng mas mababa ang collateral
ng leverage traders nag-force liquidate, dagdag sell pressure, parang snowball. Kung may flash loan arbitrage bots pa na nagpapalalim ng spread, lalong bibilis ang free fall. Resulta, negative 90% in less than a day. Wala nang oras ang retail para mag-react. Pagising mo, pwedeng tapos na ang laban. May nagsasabing baka naman merong undisclosed unlock o private sale clip na sabay-sabay nag-vest. Kapag hindi transparent ang tokenomic schedule, nangyayari na nagugulat ang market sa biglaang supply shock. Pero kung tama ang sinabi ni Mullin na nasa multisig pa rin ang team tokens at walang abnormal transfer out, posibleng hindi ito developer dump. Ibig sabihin, mas malamang na market structure at leverage ang culprit. Sa ganitong kaso, ang pinaka-importanteng leksyon ay transparency sa on-chain data at leverage management. Pag-usapan din natin ang reputational risk. Ang Mantra brand ay nakatali sa RWA narrative, isang narrative na ine-embrace ng mga regulators sa Middle East. Kung hindi nila makukumbinse ang market na isolated incident lang ito, pwedeng madelay ang adoption ng tokenized real estate at baka umatras ang institutional capital na nakapila na sanang pumasok. Tandaan, trust ang pinakamahalagang asset ng isang RWA chain. Kung nag-crash ang token price, kahit hindi kasalanan ng protocol tech, perception is reality. At sa crypto, mabilis kumalat ang narrative. Isang viral thread lang, pwede kang malabel na next Luna kahit wala ka namang algorithmic stablecoin. Now, opinion ko naman sa project kasi isa ako sa mga early adopter ng project. Meron akong hold nito since 2020 or 2021. I think nasa 0.01 pa lang siya nun. Dumaan ang ilang taon walang pagbabago sa price nito. Mas kilala ito sa tawag na Mantra DAO. Hindi pa sila nagmamigrate sa Mantra chain. Now, kung ang project noon pa man ay may plano ng mag-rug pull, hindi ka nagagawa ng sarili mong SDK blockchain at dadaan sa tedious process of migration. Kasi yung Mantra DAO noon, yung OMV1, ay nakay Ethereum, ERC20. So nung nagpalit sila ng branding, they create Mantra Chain. Ibang blockchain na yon, meron na silang sariling blockchain explorer na hindi nakaasa kay Ethereum. So ang nangyari, dahil wala namang value dati ang Mantra DAO, yung hold ko na tokens nito, pinabayaan ko lang ng ilang taon hanggang sa makalimutan ko ngang meron pala akong hold nito. Tapos 2024, tumaas yung value niya. Dahil naging RWA na nga ito, nag-migrate sila ng narrative bukod sa blockchain. So yung mga tokens na nasa Ethereum, ERC20, yun ang tinatawag na OMV1 at maraming hindi nakapag-migrate ng token from OMV1 to OMV2. Kasama na ako doon. Now, yung mga OMV1 holders na katulad ko, hindi namin pwedeng ibenta yun sa market kasi hindi siya listed sa exchange at wala siyang value sa mga DEX. Meron sa website nila na migration process pero hindi na siya working at para magawa mo ang migration, kailangan mo kontakin ang support nila at doon ko nagawang i-migrate ang OMV1 ko sa OMV2 na pwedeng ibenta sa market. Kaya last month lang ako nakapagbenta ng Mantra. So kung may plano palang mag-rug pull ang Mantra noon pa man, bakit pa nila inintindi ang mga OMV1 holder na katulad ko? They can just disregard us and call it a day. Tapos na yung migration. Bakit pa namin kayo iintindihin? Dagdag pa kayo sa selling pressure. Well, hindi. They managed to distribute the token to OMV1 holders last month and we are able to take profits and sell nung nasa $7 pa si Mantra. At hindi yun isang bagsakan lang, naka-vesting pa yun ng 1 month. So based on my experience, hindi siya rug pull. May ibang dahilan talaga kung bakit bumagsak ang price nito. Nagiging tawag na kasi yon ng mga tao kapag bumagsak ang price ng crypto. Makaka-recover kaya sila? We don't know. That's the risk that you have to take. Medyo nahila niya yung ibang mga RWA tokens pero in times of panic, there is an opportunity. Bullish pa din tayo sa RWA. Maraming magagandang project dyan like Ondo. Just do your own research and invest what you can afford to lose. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.